Isa pa ang Pangulo nating bobo! Marcos, bangag, adik at baboy na Pangulo! Nakakausap niya ang tatay niya, ano ka, anghel? Pag siya daw ay nasa matinding pag-iisip, pag hindi na kaya, kumukuha siya ng payo sa tatay niya, Bongbong Marcos. Tanggap na namin na bobo ka at adik ka, pero wag mo namang patunayan. Dati, baliit pa ako, nunod ako ng hearing sa Senado, panahon nila Senator Defensor, Miriam Defensor, talagang tagisan ng talino. Ngayon, tagisan ng bobo! Tignan niyo yung zona niya, sabi niya, 5,500 na ang natapos naming flood control project at mas marami pang natatapos. Mr. President, saan mo nilagay? Pinanggal ang barko o pinambili mo ng shabu? Ngayon naman sabi niya, marami na ang lugar na ating pinatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Putang ina mo! Sa sobrang dami ng tubig mo, ang daming batang minamatay, ang daming batang binaha. Anong tingin mo sa Balintawak? Irrigation? Anong tingin mo sa Quezon City at sa Manila? Irrigation? Palayan? Pinatubigan mo kami, gago? Gunggong na Pangulo, si Bongbong Marcos! Ngayon, meron pang mas bobo sa kanya. Alam niyo kung sino? Si Claire Castro, di puta, di bobo, di hampas lupa, di gago! Sabi ni Claire Castro, busy ang ating Pangulo, ang dami niyang ginagawa para umunlad ang ginukumya. Bobo! Bobo si Claire Castro! Gago! Yan si Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, bobo para alam nyo. Yan ang pinaka-bobong tagapagsalita ng Malacanang, Claire Castro, di puta! Ina mo! Gago! Masarap pala magmura ng politikong magnanakaw. Ang sarap sa pakiramdam, magmura ng mga bobo na kaupo. Baka sabihin nyo, si Kuya Park pala mura. Panay gago, panay gago. Eh totoo naman mga gago kayo, mga bobo kayo, mga inayo pa kayo eh. Mas masakit pa yung nararamdaman namin kesa sa mura. Yung lumulusong kami sa baha, hindi kami makatulog ng maayos, yung mga kabataan walang makain, walang perang pampaharal ng school, yung mga magulang namin na nagtatrabaho sa loob ng 24 hours para may mapakain sa amin, para may pang-aral ang mga estudyante, mas masakit pa yan sa mura namin. Nasubukan niyo bang sumakay ng jeepney? Yung pag-alis mo ng bahay, press na press. Pagdating mo sa trabaho, para kang lumpiang sinuso sa mantika. Mantikang di mainit. Eh sila naka-aircon. Tapos meron pang sumusunod na pulis. Wang, 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 wang. Wang, wang, wang. Dati yung buhaya walang bodyguard. Ngayon buhaya may bodyguard na pulis. Akala ko ang buhaya dati nasa tubig lang. Ngayon nasa Maynila. Sa Kongreso! Akala ko dati ang buhaya, tao lang ang kinakagat. Ngayon pati pera kinakain na nila. Kaya yung mga bumibisita dito bukas, mag-ingat kayo, baka pati yung mga barya sa bulsa nyo kainin ng mga congressman. Tignan niyo yung barko. Palaging nasa dagat pero hindi lumulubog. Kasi kapitan lang ang meron sa loob ng barko. Walang congressman. Dito lumulubog tayo kasi ang daming congressman. Mga magnanakaw. Diba? Sana yung mga gagaling nating congressman. Magaling lang ba kayo magnakaw? Kaya tandaan natin, sa mga susunod na taon, mga susunod na henerasyon, walang Marcos na dapat maupo. Kasi ang mga Marcos, magnanakaw. Magnanakaw yan sila. Wala na akong masabi. Maubos na naman ang boses ko. Pero bukas meron pa yun. Hanggat may buhaya, may boses ang taong bayan. Dumating ang pulis sa bahay namin sa Mindanao, 3 buwan sila. Yung lola ko, muntik ng may stroke. Ikaw ba naman dumating ang pulis 3 buwan? Puro armado. Ano ako? ISIS? 3
3 van na pulis pupunta. Pagdating nila, mag-aatid lang pala ng sapina. Ang bilis naman ng sapina ni Kuya Park. Yung isang vlogger naman, nag-caption, headshot. Hinuli ka agad ng NBI, nakakulong, walang investigasyon. Yung isa naman, na nagdako ng isang sakong bigas, nakulong ka agad. Pero, yung bilyon, trilyon, ang ninakaw, hindi makulong-kulong. Hindi makulong-kulong ang mga buhaya na yan, putang ina. Kaya sana kung magkatotoo na magka-people power ang mahuli natin congressman, putulin natin ang ulo, litsunin natin. Kasi merong unang people power, sumunod na naman, meron na naman naupumak na nako na naman, nagka-people power na naman. Ngayon neto na naman tayo, magrarally na naman tayo. Hanggat walang lumalabas na mata ng congressman na magnanakaw, hindi matututo ang mga politikong mamumuno sa atin. Kaya pag tayo nanalo, yan, mga itlog ng mga congressman na magnanakaw, kukunin natin. Mga babae ang gagawa. Pati mga brick nyo, kunin namin sa amin yan. Mga babae ang gagawa. Yan si Jela Alonte, napakakapal ng mukha mong Jela Alonte kang putang ina mo. Ang kapal ng mukha mag-post-post sa IG niya. Wala akong utang na loob sa mga Pilipino. Tapos sabi niya, fuck you ka rin gago. Yang pambili mo ng napkin, pambili mo ng panty, yang pang-aircon mo, pagkain mo, pera ng taong bayan. Hindi naman kayo farmer eh. Hindi naman kayo namamasada. Hindi naman kayo nagtatrabaho. Mga batuhan kayong politiko kayo. Yung kinakaon nyo, pinapasahod sa inyo, pera ng taong bayan. Kaya si Kiko Barzaga ngayon, napilitan lumabas. Bakit? Isa siya sa pinakamaraming may binabayarang tax. Kasi siya ang may pinakamaraming pusa sa Pilipinas. Tama. Kada yung pusa niya, kumakain yung pusa niya, bibili siya ng pagkain ng pusa, may tax na naman yun. Kaya sa sobrang dami ng binabayarang tax, napilitan siyang lumabas. Dahil isa siya sa may pinakamarami at pinakamalaking binabayarang tax, si Congressman Kiko Barzaga, kasi sobrang dami ng pusa niya. Meow meow. Aw 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 aw. Diba? Meow 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 meow. Kaya yung may mga kalapate, may mga ibon, may mga pusa, manok, kahit ano, lumabas kayo, magsama-sama tayo bukas, pakitain nyo, dalhin nyo ng mga tain nyo, mga diaper ng anak nyo, dalhin ninyo. Huwag lang bato. Dalhin natin. Magkaisa tayo. Kakamping ka man, Duterte ka man, Dilawang ka man, ano ka man, magkaisa tayo. Ikaw na Duterte supporters, anong pinaglalaban mo? Korupsyon. Ikaw na makadilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Ikaw na dilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Bakit hindi tayo magkaisa? Saka na tayo mag-wrestling pag napaalis natin ang pinakamalaking magnanakaw sa bansa natin, si Bongbong Marcos. Magkaisa muna tayo ngayon. Pagkatapos, mabababa natin si BBM, saka tayo magrambulan ulit. Tama yun. Diba? Muna. Correct. Ngayon, meron tayong pinakamalaking hinaharap. Ano yun? Hindi si Duterte, Ano nga yun? hindi si Rizal Ontiveros, Ano nga? hindi si Leno Robredo, Ano nga? si Bongbong Marcos na magnanakaw. Kala ko kung sino. Kaya etong mga loyalista na nagpapakalat na ng puta ko, pumunta ako sa police station, nagpapakulong ako, ayaw akong hulihin.